Another day, another vlog. So actually, it's a great day today. Good morning, everyone. So what we have here is the Yamaha NMAX 2024. So napaka-excited ko sa motor na to. Napaka-excited ko sa first ride na to kasi matagal ko nang gusto ng X-Max. So, ito yung baby version niya. So, kung mahilig ka sa motor, gusto mo ng X-Max, gusto mo ng NMAX, ito yung first ride review na honest. Pag-usapan natin yung mga mali, yung mga tama, kung dapat po to para sa'yo, kung kanino ba dapat to, at kung sulit ba siyang bilhin. So, let's go. Pag-usapan muna natin yung front tire niya. So, meron tong 110, 70, 13. So, 13 inches na gulong sa front and meron siyang 130, 70, 13 sa rear. So, dual disc brake to. Disc brake sa harap, disc brake sa likod, single piston yung mga disc brake niya, pero ABS version tong gamit natin. This is the ABS version. So, ano ba? Yan. Ano ba ang meron sa ating Yamaha NMAX na 2024? Firstly, ito yung camo green. So, ano siya, two-tone yan. Makikita nyo, so, ang kinumbay nila is matte black and parang matte green na color. Napakaganda ng color na to kasi bumabagay siya kahit saan. Yung paligid niya, yan, kabuuan, meron siyang mga logo. Yan, yung makita nyo yung logo na naka-emboss. Pero yung mga iba, sticker like yung 155cc niya, yung kanyang top start system, napakaganda niyan kasi tipid yan pagka nasa traffic ka. Malalaman natin mamaya kung totoong tipid ba to sa traffic. And then gusto ko kasi sa NMAX itong kanyang corner light kasi integrated siya. Parang yung sa mga Ninja. Yan, integrated siya. So hindi na siya yung nakaburloloy. And then meron siyang LED na mga ilaw, yan. So adjustable yung headlight niya, sabi ni Yamaha, pero hindi ko actually alam kung paano. Comment down below kung paano at kung totoo 'yon. And then, yon, continue sa buong motor, yung kanyang pinaka-design. Yan, kuwari yung variable valve actuation, which is yung VVA. Napaka-sulit niyan para sa mga naglo-long ride at para pagka umaarangkada tayo at gusto mag-overtake. Again, itong Yamaha NMAX ay mayroong price range na 155,000 peso, kung di ako nagkakamali, na brand new. And then, yung seat niya is napakaganda ng texture. Gustong-gusto ko kasi hindi siya madulas sa passenger and sa rider. And then yun may upgraded na tayo na pang top box. Tinanggal ko lang kasi gusto kong mabigay sa inyo yung pinaka-experience nung ride. Shoutout kay LS2 yan. LS2 yung parehong helmet natin. Pero yun, tinanggal ko yung top box kasi gusto kong mabigay sa inyo yung ride na hindi bias. Kasi pag may top box, iba na yung takbo. Again, ayan, meron tayong dual disc brake. Ayan, pinakikita ko lang. And then, yung stock na muffler niya, okay naman yung looks. Pero, siyempre, nasa preferences na yan. Meron siyang dual na suspension, which is unit swing. Yun yung nabasa ko sa internet. Hindi ko alam kung ano yun. Again, comment down below. Pagtulungan natin kung ano yung dapat tawag doon or para malaman natin kung ano. And again, this is our first ride review ng Yamaha NMAX 2024. Yan. Gustong-gusto ko pala tong part na to kasi glossy siya. So, pag gumagasgas yung, siyempre kung nakamaong ka, may chances magasgas yan kung matte. Okay, pakita ko naman sa inyo kung paano siya ini-start. So, keyless siya. Ito yung kanyang key fob. So, ipipress mo lang yan kahit 5 seconds and then pindutin mo ng 2 beses. Yan. Tapos, mag-i-click mo na yung kanyang control sa parang pinaka-dashboard niya or yung sa ulo ng NMAX. Yan. Pipress mo lang and then mabubuksan mo na. Yan. May on-off, yung fuel. Maganda to, parang yung sa Aerox. Kasi yung sa Aerox nun, natuwa ako dahil nakakapagpagas ako na hindi na bumababa. And then, yung sa seat niya, ganun din, open mo lang. And then, kasyang-kasya dito yung full face na helmet. Yan, shoutout Kobe. Pag naglo-long ride kasi ako, may dala ako niyan para safety. Pag emergency or anuman, at least, di ba? Yan. So, kasya yung full face helmet, na-try namin yan, and plus, kasya pa yung bag ni Mrs. Okay. Basic lang naman to. Yan, meron siya mga charging port, pero kailangan hindi siya USB. Kailangan mo pa rin yung sinasaksak. And then dito lalagyan ng cellphone, barya, wallet, depende na sa iyo kung anong gusto mo ikabit. Sa kanyang dash, yan, tabi lang natin tong gloves ko. Yan, sa dash niya, basic info naman. Yan yung pinaka-dash niya. Meron tayong traction control. Yung mga corner light niya, merong ABS, yung pag naka-high beam, makikita nyo yung speedometer, yun yung controls, and then meron tayong time, siyempre yung odometer,
And then meron tayong tawag dito, yung kanyang check engine. Yan. And then oo nga pala, pinag-uusapan traction control. Solid to, meron siyang traction control. So napakasulit nun para sa mga naglo-long ride kasi minsan umuulan, di natin maiwasan eh. And then meron siyang gas gauge, which is very important sa atin para na monitor natin, hindi tayo mawala ng gas. And of course temperature, which is very good. Ito hindi tumataas, napakagandang experience ng ride. Yan. So tignan natin yung corner light niya na integrated. Yan, ito yung pinaka-look pagka integrated yung tail light nyo or yung corner light nyo, and then yung sa tail light tignan din natin. Okay. Yan, ito yung kanyang ilaw sa likod. Medyo bulky, actually bulky si NMAX eh. Hindi siya katulad ng Aerox. Sorry kung nako-compare ko sa Aerox, ang actually kompetensya ng NMAX or yung direct competitor niya is si Honda PCX. Pero ang last na naging motor ko kasi is yung si Aerox, kaya siya yung naaalala ko. Pero nakapag-test ride tayo ng PCX, panoorin nyo lang sa mga video. Okay, basic specs lang tayo or information about the Yamaha NMAX bago tayo sa first ride review natin. So again, this is the Yamaha NMAX Camo Green 2024. Meron tong 155cc single overhead cam, 15 horsepower or 15.8, and then 13.9 Newton meters of torque. Meron tong 6.6 liter of gas tank capacity. Pag-usapan natin later, of course, kung nakailang fuel consumption kami dito sa aming ginawang road trip. And then, meron tong tatlong color variant. Meron tong ABS version, yung top of the line na gamit natin, of course. Meron tong ABS, meron siyang yung VVA, Y-Connect or yung Bluetooth. Sa non-ABS, meron siyang Midnight Black, Tech Camo, and Phantom Blue. Sa ABS variants, which is yung gamit natin, is the Tech Camo, Matte Red, and Midnight Black. Meron nga pala tong 25 liters of storage underseat capacity. Power, weakest, falls, money, driven, major, fraud, breathless, body, diamond, bones, wanna be it, wanna feel it. Okay, alright. Pag-usapan natin yung mga good and bad or yung pros and cons ng Yamaha NMAX na 2024. Dapat mo bang bilhin to? So, panoorin mo to. Panoorin mo tong pag-uusapan natin. And, okay, umpisahan na natin. So, the bad or yung mga cons ng Yamaha NMAX 2024. So, nag-long ride tayo dito sa Yamaha NMAX 2024. And unang-unang ayaw ko sa NMAX na to, all stock to all stock, as in 3-4 months old pa lang tong motor na to. Hindi sa sinisiraan ko yung NMAX, okay? Again, katulad sa iba kong video, hindi sa sinisiraan ko yung mga motor. Honest review lang para sa mga katulad ko na gustong bumili ng mga ganitong motor. Either brand new yan or second hand, para alam natin lahat yung reality bago natin siya bilhin. Kasi kung bumili ka na second hand or brand new, hindi mo naman malalaman unless na bili mo na. So, sana makatulong to. And yon, yung unang-una na naging issue ko kay NMAX is yung upuan. Napakaganda ng upuan pag hahawakan mo kasi makapit. So, hindi ka dumudulas. Wala siyang dulas factor katulad ng Aerox. Pero napakatigas. Hindi po ito nagalaw. All stock po itong upuan. Matigas siya talaga. Matigas yung upuan. Nag-sports bike ako. So, mas malambot pa yung R15. Ganon. Mas malambot pa yung upuan nun. Nakakangawit lang yun. Pero ito as in matigas yung upuan. Pangalawa na ayaw ko or cons or yung bad thing about the Yamaha NMAX is yung kanyang suspension. So, more likely, ang bibili ng NMAX is yung gusto mag-long ride. As in long ride. Yung mga ginagawa kong long ride na 100, 200 kilometers, balikan, ganun, pasyalan. More likely, ganun yung mga bibili nito. Pero, sa experience ko, hindi ko alam kung mali ba yung tire pressure ko or dahil mabigat lang ako. Pero, all stock kasi to. Yung suspension niya pangit. Makaldag,
I mean, sanay ako dun sa Passion na kumakaldag kasi scooter yun, maliit, halos walang travel. Pero ito medyo mataas na kasi yung ground clearance, mas malaki na yung suspension. Expect ko sa tourer na motor na to, kasi hindi to racing, hindi naman to katulad ng Aerox eh. Expect ko dito dapat malambot yung suspension, komportable ka kahit mabaku-baku ka, kahit saan mo idaan. Hindi ko sinasabi na ADV like, pero kasi yung Honda PCX, maganda yung suspension, which is yung kanyang competitor. Yun yung direct competitor ng NMAX eh. Yung suspension nitong NMAX, pag bigla kang nakaldag, talagang bumabagsak, masakit sa pakiramdam. Kung itatanong nyo naman is yung if ma-vibrate ba siya, hindi naman. Lahat naman ng motor meron, so minimal naman to. Okay naman siya sa part na yon. Another cons is, hindi ko alam, baka dahil natuwa lang ako sa motor at mabigat yung kamay ko sa throttle, nakukuha ko lang na kilometer per liter niya, at least sa gauge niya, is 35 kilometer per liter. So medyo hindi ko alam kung konti ba yun para sa isang 155cc na scooter. Again, dalawa kami dito. Just correct me if I'm wrong, if tipid na ba yun. So 35 kilometer per liter siya. Lastly, last na to na ayaw ko sa NMAX is honestly mabagal siya. Bago yung motor, again, 4 months pa lang to, walang nagalaw, walang na-modify. Mabagal yung motor, mabagal umakyat yung temperature, mabagal umakyat yung speed niya. Yan. Yung speed niya is mabagal umakyat. Matamlay yung motor, wala yung torque kung gusto niyo ng torque. Kahit na nag-VVVA na, kahit naka full throttle na ako, wala yung instant torque. And na max speed ko naman siya at 115 pero mabagal gumagapang. What is the good thing or yung pros ng NMAX? Number 1, Yamaha to. So, again, kahit ano pang sabihin natin na may mali ito, may ganon, nasa iyo naman kung tanggap mo yon. Pero Yamaha to, magtatagal to, it's a good investment. Hindi ganon babagsak yung price. Pangalawa is yung nabigla ako na meron siyang traction control. Maliban sa ABS na napaka-helpful, yung traction control maganda yon. Kasi more likely nga, ang sabi ko, ibibili nito yung mga naglo-long ride. So, kung may traction control ka, usually nakikita yan sa mga big bike. May TCS to. So, minomonitor niya kung nag-slip, kung dumudulas yung gulong mo, kung malapit ka ng mga aksidente, kung napapabanking ka na, kukontrolin niya yung engine power. Tutulungan ka niyang hindi madulas. Napakaganda nun para sa mga nang-long ride. Kasi minsan, uulan, nasa bundok tayo, napakalaking tulong nun. Hindi ko marirekomenda to sa mga beginner na nagmomotor. Siguro sa mga amateur, katulad ko. Pero sa mga super beginner, hindi masyado. Kasi hindi naman sa super bigat niya, kasi mukhang malaki, di ba? Hindi naman. Actually, parang same lang din siya nung Aerox. Nasa ganun din lang. Pero hindi siya confident inspiring. Pagdating sa cornering, hindi naman ako pro, hindi naman ako ganun kagaling magmotor. Pero marami na akong na-try na motor. So, nagmomotor ako talaga. Yung cornering niya, medyo parang nag-getting to know kami eh. Mga ilang kilometers. Nasa parang mga 20 kilometers, 30 kilometers. Bago ko talaga nako-corner ng yung gusto kong klase ng corner. And medyo hindi recommended yun sa mga bago. Kasi may mga motor like yung para siyang pagka niliko mo, tinutulungan ka lumiko ng motor. Hindi siya ganon. Next video natin is magki-Kimco, Dink R naman tayo. So follow for more.